Paano nga ba nabago ng law of attraction yung life ko? So, ito na yung part 2 guys. Kung di nyo pa napapanood yung unang video, panoorin nyo. I really, really suggest. Pero ito lang ay isang continuation nun. So, anyway, nung na-attract ko yung The Secret in my life, multiple times yun eh, no? Nung una sa college, tapos pangalawa, nagpunta na ako sa abroad, no? Nandun ako sa Dubai, nung pauwi na ako nun sa Pilipinas. Nagpakita ulit sa akin yung The Secret. Ito siya. And finally, yung pangatlong beses, dahil hindi ko siya nauwi sa Pilipinas, nagparamdam siya sa story ng friend ko sa Facebook kay Angela, no? Nakita ko, sabi ko, shit, ito yung gusto kong book. So, bumili ako ng copy ulit sa Pilipinas dahil naiwan ko nga yung ganito kong book sa abroad. So, nung pagbili ko nito, last 4 years ago, so 2020, panahon yun ng pandemic, kakauwi ko lang galing Pilipinas. And doon na nagsimula lahat, as in, ulit. I mean, para kung, alam mo yung, parang nakilala mo ulit yung sarili mo, parang nagkaroon ka ulit ng bagong identity, parang as if pinanganak ka ulit. Napakadami kong mga nabasa sa The Secret na never in my life na maiisip ko na, ay oo, dapat pala ganun. Like, pwede pa pala mag-isip ng positive things in life. Kaya pa palang ayusin kahit sobrang miserable na ng buhay mo. Kasi nung nakita ko yung The Secret nung ilang beses na, hindi ko naman yan binasa. Nito lang, nung nakauwi ako ng Pilipinas last 2020 and 2024 na ngayon. So, 4 years na akong advocate ng law of attraction. So, the first time na binasa ko siya, hindi na ako tumigil, guys. As in, araw-araw, talagang inaral ko yung laman ng book. Halos talagang pinagdinilay-nilayan ko yung mga nakasulat. Ganun. And after that, na-meet ko na yung mentor ko. Na-meet ko si Bob Proctor. Nakita ko siya sa The Secret. Sabi ko, may something dito sa words niya. Nag-resonate. Imagine, hindi ko pa siya nakikita sa personal. Pero nakita ko na siya sa book. Yung words niya. Kasi madaming co-author sa The Secret. At sa kanya talaga ako nag-resonate. Tapos, nung na-research ko siya, ayun na, sabi ko, shit, parang siya pala yung napanood ko ng matagal na sa YouTube. Sabi ko, ganun. Tapos, doon na nagsimula, no? Na-attract ko na yung mga tamang, like, tamang tao susuporta sa akin, tamang company na bago kong work. As in, pag pala nagdesisyon ka na gusto mong mabago yung buhay mo, ma-attract mo yung right kind of books, mentors, etc. So, doon nagsimula yung law of attraction. Pero that time, hindi ko pa, parang hindi pa sobrang tindi ng changes eh. Ang nakikita ko pa lang noon yung possibility na mabago yung perspective ko sa buhay. Kasi alam ko sa sarili ko that time na malalim yung kailangang ayusin sa akin. Aminado ko na madami akong toxic attitudes, toxic behaviors, mga paniniwala ko na kailangan ko baguhin, ganyan, ganyan. So, sabi ko sa sarili ko, magiging consistent ako. Pinangako ko yun sa sarili ko kasi, bakit? Gustong-gusto kong baguhin yung buhay ko. Although, that time, wala pa akong ganong kalaking pera pang magpa-mentor. So, talaga nag-research ako on my own. Talagang pinanood ko lahat ng materials, binasa ko yung The Secret, pinanood ko yung movie ng The Secret, as in ganyan, ganun ako. I make sure na didiskartehan ko siya. Isip ako ng ibang way para makuha ko yung gusto ko, which is gusto ko nga mabago yung buhay ko. So, doon na nagsimula yun, grabe. Kung babalikan ko lang talaga lahat, hindi ko, parang totoo nga yung mentor ko, sabi niya nga, you will need the telescope pag tumingin ka sa nakaraan. Pag nag-throwback ka ba? So, kung magto-throwback ako ngayon, sobrang layo ng itsura ko dati, sobrang layo ng attitude, lahat, as in, buong paradigm system, as in, parang magkaibang tao. So, kuwari, guys, if ever seryoso ka na sa pagbabago mo sa life, at nagdesisyon ka na, that's the time the universe will conspire to you. Promise. Kasi nangyari din siya sa akin. Akala ko wala akong pag-asa. Kasi sobrang sama ng ugali ko before. Sabi ko, ay, kahit pala masama yung ugali mo at kahit makasalanan ka, at ang dami mong pagkakamali, punong-puno ka ng rejection sa buhay mo, gumagana din pala ang himala. Gumagana din pala ang law of attraction or universal laws. Basta, kailangan mong magsisi.
Magsisi sa lahat ng pagkakamali mo at gustong-gusto, dapat walang pipilit sa'yo yung gustong-gusto mong baguhin yung life mo. And ever since nung natagpuan ko nga yung The Secret, yung mentors ko, ganyan, hindi ako umabsent. Araw-araw ako nag-aaral. Araw-araw ako nakikinig sa mentors ko. As if, alam ko sa sarili ko na, aminado naman talaga ako, guys, na madami pa akong kailangang matutunan. Hindi lumagpas sa isang araw kahit Pasko, New Year. Talagang sineryoso ko yung pagbabagong yon. At akala ko noon napaka-imposible na mabago ako. Akala ko yung buhay na gusto ko, yung state of living na gusto ko, yung attitude na gusto ko, yung self-image na gusto ko, akala ko sobrang imposible. As in, parang hindi ko na talaga kilala yung sarili ko ngayon. Kuwari ko mag-uusap kami ng past self ko, mare, parang, wow, paano mo nagawa yan? Parang ganon, mapapaisip siyang ganon. Paano mo nagawa yan? Baka tanungin ako ng past self ko. Pero, alam ko sa sarili ko that time na kahit na napakapangit na resulta na nakukuha ko, alam ko may magandang bagay na may mangyayari. Kaya nagpatuloy ako. So, that's how the law of attraction changed my life. Nabago niya kasi nag-decide ako at naging consistent ako. Naniwala ako. And I have this burning desire in my mind and in my heart na gusto ko maayos lahat. This time, sa paraang gusto ko. Kasi all those years, guys, imaginein mo, may mga desisyon ka ba na ikaw yung nagdesisyon? O desisyon yan ng ibang tao na nasa paligid mo? Isipin mo mabuti yun. Kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, ano ba yan? Produkto ba yan ng kaninong desisyon? Desisyon mo o desisyon ng ibang tao? Pero at the end of the day, wala kang sisisihin dapat. Nagpadala ka sa kanila, nagpaano ka sa kanila, naniwala ka sa kanila, nag-people please ka, yan talaga yung makukuha mo. Kung ano yung resulta ngayon. So, the moment na magkaroon ka ng awakening, ng awareness, ng consciousness, na, teka, parang hindi ito yung pinapangarap kong buhay. Parang ito yung pinapangarap ng ibang tao para sa akin, pero hindi naman ito yung pinapangarap ko. That is the perfect time to decide and to think na ano nga ba? Okay, universe, paano gagana yung law of attraction sa life ko? Gagana yan kung alam mo na yung gusto mong gawin. Hindi yan gagana kung hindi ka specific sa mga gusto mong mga eksena sa life. As in, hindi pwede ka universe yung baala na. Hindi pwede ka universe na, gusto ko may takot sa Diyos. Mag-manifest ka ng partner, gusto mo magka-jowa. Gusto ko, universe, may takot sa Diyos. Paano yun? Ang daming may takot sa Diyos. May takot sa Diyos na may anak. Paano kung yun ang ibigay sa'yo ng universe? Diba? So, if you really want to also to change your life, kailangan matuto kang mag-effort. 100%. Yung tipong kahit walang nakatingin sa'yo, ganun ka ka-consistent sa ginagawa mo. Kasi talagang push na push ka. Alam mo yon, yung sinasabi ko. Ewan ko kung tumatagos sa screen ngayon hindi ko alam. Pero balikan mo yung mga alaala mo nung bata ka. Ano yung feeling no na may nakuha kang gustong-gusto mong bagay na nirequest mo sa mga magulang mo? Yung talagang sobrang consistent kang humingi sa kanila. Yun yung ibig kong sabihin. Yun yung i-channel mo frequency as if yung faith mo nung bata ka. Ganun katindi dapat. Hindi yung pwedeng 50-50, hindi yung tinatanggap ni universe. Gusto niya 100% kung magdedesisyon ka. Take it or leave it, gano'n. Kasi, hindi siya magko-conspire if hindi mo alam talaga yung standards mo, hindi mo alam yung mga gusto mo, preference mo. Manghuhula siya sa'yo. Parang ang gagawin mo, bibigyan mo pa siya ng trabaho na mag-isip na, ay teka, gusto niyang gumana yung law of attraction sa buhay niya, pero hindi naman talaga niya alam yung gusto niya. Sasabihin niya lang, universe, gusto ko mag-manifest ng sasakyan. Gusto ko ng sasakyan, universe. Papaisip sa'yo si universe, anong sasakyan gusto nito? Parang, sige, wala naman siya sinabing standards, kaya, ay, bahala na. Bigyan natin to ng kahit anong sasakyan. Or pati sa work, universe, gusto ko na magka-work.
siya, bibigyan ka basta-basta ng universe ng trabaho. Napakadaming trabaho. You have to be specific. So, yun lang guys. I hope medyo may nakuha kayong konti dito sa part 2. And promise ko talaga, oo, magiging consistent ako sa YouTube and I will upload more. So, yun lang. Lumalalim na yung gabi. Parang mag 2 a.m. na. So, yun lang. Thank you so much for watching. I hope to see you on the next one.